Ayan. Welcome guys dito sa ating day 3 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Magandang gabi sa inyong lahat. Kay Miss Fronda, ayan. Ernie, May, Julius, Nery de la Peña, Miss Beth, magandang gabi. Neil, si Miss Del, yan, magandang gabi. Yung mga wala pa sa GC tuloy, yung mga wala pa sa group po natin, Facebook group, here's the link. Yung mga late nang dumating or ngayon lang naka-attend ng live, nilagay ko po yung link diyan sa chat po natin. Yan, pwede kayong mag-join diyan sa link. And while we're waiting dun sa iba, check po natin kung nakapasok na yung sino nga ba yung day 1 natin? Si Miss pangalan nun? Ano nga ba yung ginawan ko ng ads manager? Si Carla ba yun? If I'm not mistaken. Ayan, tama si Carla. Parang si Miss Beth yung una, tapos si Miss Beth pa yata hindi siya makapag-share ng screen, tapos si Miss Carla yata yung nagawan natin ng business portfolio. Nandito ba siya, Miss Carla? Magparamdam ka kung nandito ka sa GC po natin, sa Zoom po natin. Nandiyan ka ba? Kung wala, okay lang. Nandiyan ba or wala? Carla, hanapin natin dito sa number of audiences. Type natin. Carla. Wala pa siya. Anyhow, yun, sakto 7:30 PM. Let's start our live training session. Welcome everyone, no? And wait lang. All right, so welcome everyone and sa ating day 3 ng 5-day Facebook Ads Challenge. Although wala si Miss Carla, gamitin natin yung ads manager niya since meron naman tayong access, no? And Miss Carla, kung mapapanood mo to, so wag kang mag-freak out kung merong na-publish na ano na ads. I'm gonna pause this after this live training session. This is just for a demo. I'll make sure na ipopost po natin itong ad na ito kung mapapanood mo yung recording. Okay. So I'm gonna share my screen and I'm gonna teach you guys how to set up the campaign based off your anong tawag dito, your industry, no? So right now, na-discuss na natin itong different campaign objectives, but this time, let's put that into action or let's set it up real time. Unahin ko tong leads kasi most likely baka yung mga nandito is ang industry nila is more of lead generation. So if you are someone na ang binibenta mo is may kamahalan, hindi lang tigli 500, hindi lang tigli 5,000, 10,000 ang presyo, 100,000, milyones. So magsimula kayo sa leads because we want to get the user information as much as possible so that we can remarket to these people moving forward. You can test between engagement and leads, but most of the time I am optimizing for leads. So click leads, continue. And kapag nagte-test pa lang ako ng campaign, I usually use manual leads campaign. Click mo yung continue. And then I name this campaign usually TOF. TOF means top of the funnel campaign. Okay, or you can name that as cold campaign. No? TOF conversions, CTM, leads, testing. Ano ibig sabihin ng CTM? Click to message ang ibig sabihin po niyan. Click to message. So top of the funnel, conversions, CTM, leads, testing. That's for the campaign name. Ganyan ako mag-name ng campaigns ko. Then dito sa ad level, I'm gonna put here PH broad open audience -1. And by this time, meron tayong mga different conversion location, but I'm gonna select messenger kasi di ba click to message, if you remember correctly, click to message po yung ano natin, CTM, ibig sabihin ng CTM, click to message. So
definitely, ang conversion location mo dapat is Messenger. Then, what I'm gonna do is, makakita ako ng ganitong notification. Usually, all I need to do is to click the view terms and accept the terms and conditions so that I can be able to use the Facebook page. All right. The next thing that I'm gonna do is I'm gonna select the performance goals, automatically leads na siya. And yung budget, wag naman 32,100 pesos. Okay, and then I'm gonna select the date, February 6 at 12 midnight. Mamayang madaling araw, no? 12 AM. Bakit madaling araw? Because our um we want our budget to be distributed uh all throughout the day. So for example, sorry. So nag-launch ka ng 12 midnight, tapos ito 12 PM or lunchtime, tapos 12 midnight the following day. Ang gusto natin, yung budget natin may spread out all throughout the day, no? And hindi siya mag-rush na maubos. Halimbawa, 3 PM mo na siya ni-launch yung ads mo, tapos magra-rush siyang ubusin hanggang 12 midnight. So we don't want that to happen. So we want to distribute, kung 100 pesos man yan, we want to distribute it evenly or spread out all throughout the day. Okay, kaya po siya, 12 midnight ako mag-launch ng ads po natin. Then, wala akong gagalawin dito kasi I want it to be as broad as possible, and I will let Facebook find the best audience possible for my ads. The next thing that I'm gonna do, I'm gonna head over to the ad level and I'm gonna name this one to, let's say, kung image ang gagamitin ko, IMG 1_C1H1. Ibig sabihin ng IMG, image 1, copy 1, headline 1. Yan yung naming convention ko dyan. Pag video naman, edi vid1, no? VID1, yun yung gagamitin mo. Then makikita ka dito, create a template or select an existing one in order to publish. What I'm gonna do is I'm gonna click edit and mapupunta ako dun sa create new. I'm gonna click create and then I'm gonna head over to advanced and papangalanan ko tong broad chat flow 1.0 sa template name. And then I'm gonna head over back sa content. Check ko muna yung page ni ni Baste. Ano ba tong Baste na to? Pagkain ba to? Check natin si Baste. Ito. Mimi, Crafts ba yan? Mimi Crafts. So, ano sa services. Tingnan natin kung ano yung business niya. Mga calling cards, Rush Photo ID. So, got it. Okay. So, I think may mga pictures na sa loob. So, what I'm gonna do is, dito sa welcome message, we can delete this one. We'd like to know how we can help you. O kaya, dun sa welcome message, please select the buttons below so that we can assist you. Pwede yung Tagalog, pwedeng English, bahala kayo kung anong gusto nyo ngayon. Questions, are you interested in our products or services? Yes or no? Type mo lang yes. And pag no, disqualified siya. Okay, so pipindutin lang nila ito, disqualified pag no. And then, usually I'm gonna remove the city and I'm gonna ask questions. So, for example, custom question, then I'm gonna ask, or pwede nga multiple dito eh. Saan ba yan? Slider. Sige, custom question na lang tayo. And then, let's say for example, how much is the calling card? Yan, may mga calling card siya. How much is the calling card? Tapos, lagyan mo dito ng custom answer. Let's say for example, let's say 100 pesos. 100 pesos. Wait, how much is the calling card? Or pwedeng
which services do you offer? Pwedeng ganon. We can put something here, calling card, let's say. Wala kasi si Miss Carla eh. Miss Carla, kung nandiyan ka, magparamdam ka para matulungan mo kami. Business mo to eh. All right, so let's say calling card, and then I'm gonna create an option. Ano pa ba yun nandito? Photo ID yan. Photo or 2x2 photo ID. Yan. And another one is, let's say, ano pa meron siya dito? Meron siyang mga ano ba to? Not sure kung ano yung ano, booklet ba to? I don't know. Mini booklet siguro. Customized notebook yan. Maraming salamat, Vimen. So, customized notebook. Customized notebook. Yan. So, para yung ano, yung user, ang gagawin niya na lang is swipe right na lang or swipe left na lang niya dito. Yun. So, makikita niyo yung itsura nung chat flow. And then, completion message, what I'm gonna do is, thank you for answering your question. We'll contact you as soon as possible. As soon as possible. And then this disqualification message, thank you for your interest. It looks like we're not good fit this time. And privacy policy, Facebook is gonna ask you about your website privacy policy. But since wala ka pa namang website, all you need to do is to head over to your Facebook page and then i-click mo lang tong URL dito, kunin mo yung URL dito. And then you paste it here. And that's it. You're gonna save the anong tawag dito, itong chat flow. Make sure lang na name nyo ng maayos ito bago nyo i-publish. So what I'm gonna do is I'm gonna save. Got it. And then mawawala na yung notification na kulay pula. And makikita nyo dito yung ginawa kong chat flow. Ito na siya, broad chat flow 1.0. So what I'm gonna do is I'm gonna head over dito sa re-remove ko to. And then setup creative, image add, media. And then let's look for a media na pwede natin gamitin. Let's say, preferably guys, yung media nyo is 1080 by 1080, no? Para at least square po yung image po na gagamitin niyo. Tingnan natin kung meron siyang ano, video. Check natin sa video. Media. Ito, naka-vertical ito. 1080 by 1920. So, yan. Si Jano Gibbs yata to. Tama ba? O, tama nga si Jano Gibbs. So, click natin yung next. So, vertical siya and then click done. That's it. And then, palitan natin yung naming convention natin. Vid1, C1H1. Okay? And, pagdating dito sa primary text and headline, what we're gonna do is, pupunta tayo kay ChatGPT, of course. Okay, punta tayo kay ChatGPT. Wait lang. And mabilisan lang to, no? And then we will write a compelling ad copy for my business. Baste ano pangalan nito? Baste and Mimicrafts. And Mimicrafts targeting, I'm not sure kung ano yung target audience dito ni Miss Carla. Pero most likely mga students siguro to, if I'm not mistaken. Or mommies. Tingin ko mga mommies eh. Na mayroong mga projects yung kanilang mga chikiting. No, if I'm not mistaken. So, yung mga nandito sa crafts guys or mga ganitong type of business, help me out, no? So, balik ako dito. Maybe just targeting
mothers with kids going going to school. With school projects. Like customized notebook. Pasensya niyo na English ko guys, hindi naman ako perfect mag-English. Customized notebooks, 2x2 pictures, etc. Use the AIDA model when creating the ad copy. Let's try, mabilisan lang na copy. Yan. Ano ibig sabihin ng AIDA model? It's awareness or attention, no? Tinatawag ko na rin tong attention kasi yun naman talaga yung unang kukunin mo, attention ng tao para manood ng videos mo or click yung ads mo. So awareness or attention, interest, desire, and action. So ano nga ba yung awareness? Nakaka-stress ba ang school projects ng mga bagets? Yung biglang may kailangan ng customized notebook, blah, blah, blah. And interest, don't worry, Mami Basta and Mimi Crafts has got you covered, blah, blah, blah. Desire, imagine, no more last minute panic. No more rush trips to the mall, lahat kailangan, blah, blah, blah. So, kukopyahin natin to. And then, we're gonna head over dun sa ad level and then paste it here. So, obviously, tatanggalin natin tong awareness na to. Okay, and then tatanggalin natin yung interest, tatanggalin natin yung desire, tatanggalin natin yung action. Okay, and then, actually, ito, pwede ko na itong gamiting headline Tatanggalin ko to, cut, tapos pasok ko siya dito, headline. No? Tapos, ito, lagay ko na lang dito yung mga emojis na yan. Tapos, para mas mapansin yung text mo, ang ginagawa ko usually dyan, pupunta ako dito sa YText. YText.com. And ang gagawin ko dyan is, kukunin ko yung unang first liner na yan, copy, and then I'm gonna head over here and then paste. Kukopyahin ko kung ano yung gusto kong pagkaka-bold letter. So, let's say ito, copy. Para yung unang sentence is naka-bold. Tingnan nyo siya. Kumbaga, mas na-highlight yung pain nung target audience mo. Nakaka-stress ba ang school projects ng mga bagets? O yan. So, baga naka-highlight, kumbaga kitang-kita agad na naka-bold yung letter na yan. Yung biglang may kailangan ng customized notebook, 2x2, blah, 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 etc. So, pagka nag-create kayo ng ad, lagi nyong iisipin kung ano yung makakapagkuha ng attention ng target audience nyo. So, one way of getting their attention is by making these letters bold, no? Doon sa ads po ninyo. Tapos, syempre, yung thumbnail ng video nyo dapat compelling din. Minsan, pwede kayong makikita nyo yan sa mga YouTuber, punta tayo sa mga sa YouTube. Halimbawa si Mr. Beast o kaya si Kong. Tingnan natin. Kung paano sila gumawa ayan. Ayan yung mga ganyang simpleng thumbnail nakakakuha ng attention niya. So dapat kailangan nyo, ito kamukha nito. So alam mo bang nagbabayad ng milyones dyan si Mr. Beast para lang magkaroon ng magandang thumbnail? Tingnan natin si Kong TV. Kong TV. May mga thumbnail din siya. Ayan. Ayan. So yung thumbnail pa lang, kumbaga mag-aano na siya, spark na ng attention. No? Ayan, Kusina Wars. So, ganun din ang gagawin niyo sa ad niyo. So, itong thumbnail na to, hindi siya ganun kaaya-aya. Kumbaga, it doesn't spark interest. So, ano to? Pag dumaan sa newsfeed ko to, ano yan? 'Di ba? So, yun lang. Yun yung yun yung papagandahin mo pagdating sa ad mo.
and then you hit publish. Okay? Then what I'm gonna do is, I'm gonna duplicate the same ad set. Okay, di ba? PH broad open audience to. What I'm gonna do is I'm gonna duplicate the same ad set, and I'm gonna make a tweak in terms of the audience targeting. So I'm gonna click switch to original audience options, use original audience, and then kung mommies to or mga moms or yung mga parents, what I'm gonna do is I'm gonna click the detailed targeting, edit, and then always uncheck this one kasi nag-i-expand yung audience mo kapag naka-check to. Uncheck, and then type mo dito, let's say parents. Ayan, parents all. Ayan, and you can also select if mga babae lang or mga mommies lang, click mo tong edit and then women lang. So you can select that option. And then that's it. So parents all, preferably meron kang 2 million to 10 million na audience size. So nasa 6 million ito to 7 million. So swak na po siya. So what I'm gonna do is I'm gonna copy this one. Isa lang ilalagay ko kasi pasok naman doon sa audience size ko, which is 2 to 10 million. Ito nasa 6 to 7 million naman. So shoot naman siya. So what I'm gonna do here, I'm just gonna replace this one as parents all. Okay? And on the ad level, ang gagawin ko lang dito, yung ginawa kong broad chat flow, i-duplicate ko lang siya, and pupunta ako ng advanced, gagawin ko naman dito is interest chat flow 1.0. Babalik ako dito sa content, and then pagdating ko sa welcome message, lalagyan ko lang siya ng emoji. Ng smiley, halimbawa, ganyan, smiley. And then, yun lang ang pagkakaiba nun. Wala akong ibang binago kundi smiley lang. And then, what I'm gonna do is I'm gonna hit save. Got it. And then, makikita mo dito, interest chat flow 1.0. Ibig sabihin, ito na yung gagamitin ko every time na magra-run ako ng ads for interest or demographics targeting or pwedeng interest targeting lang. So, what I'm gonna do is I'm gonna hit publish. And makikita nyo, dalawang ad set na yung naka-schedule. Isang parents all, isang broad open audience. Ang ginagawa nung minsan is pupunta dito sa pili app Facebook symbols. And then kukunin ko din yung same emoji na ginamit ko. Ito, kukunin ko yan. And then I'm gonna head over back here. I-double click ko tong pencil. And sometimes I put emojis here. Publish. Para at least, ano yung purpose ng emoji? Para kapag nag-message sa atin yung customer, alam natin kung saan sila galing. No, pag nag-auto-response yung ginawa nating chat flow, malalaman natin na galing to sa galing to sa interest targeting kasi meron siyang emoji. Ayan, no? Kapag nag-fire to, makikita mo agad yung emoji na galing to sa interest targeting. So, yung walang interest targeting, ibig sabihin, galing yung sa broad open audience. Now, by the time you will attribute the sale, saan siya galing na sale, kanino bumili, kaninong ad bumili, madali mo siyang mahanap kasi nga meron kang emoji na ginamit. I would suggest guys, yung mga questions ninyo, later, may recording naman po ito. Yes, medyo mabilis tayo ng konti kasi marami tayong campaigns na isa-set up. Okay? So, isang campaign pa lang, it took us about ilang minutes na, 20 minutes already. So, nasa isang campaign pa lang tayo. And the next campaign na what I'm gonna do is create another campaign. I'm gonna optimize for leads again and continue. Manual leads campaign, continue. And then this time, TOF, conversions, FB, form, leads, testing. Okay? And then I'm gonna head over dito sa ad set level. And then kanina, messenger yung sinelect natin. Ngayon naman, instant form. So what I'm gonna do is I'm gonna put PH, broad, open audience, 1. Yan, open audience 1 pa rin.
And then I'm gonna put the budget of 100 pesos, February 6, 12 midnight, and this one, okay? Okay? Then what I'm gonna do here is I'm gonna head over sa ad level, and then lalagyan natin ng vid1, C1, H1. Okay? And kukunin natin yung same creative video. Media, and then ito si Jano Gibbs ang kukunin natin. Next. 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 And then, para hindi na ako bumalik dun sa hindi, pwede ko i-close ito. Campaigns. And then, babalik ako dun sa ad level. No, i-click ko tong edit. Babalik ako dito sa ad level. Ang gagawin ko para mas mabilis kong gawin yan, i-duplicate ko na lang tong browser. Para kaliwat kanan lang. Yung kaliwa, panggagalingan ng copy, no? Sa kanan, doon ko ipapasok yung copy na ginawa ko. So I'm gonna copy the same thing. And then, I'm gonna head over doon sa naka-draft na ginawa ko kanina. Ito, yung nasa taas. Okay, edit. And then, dito sa ad level. Ipipaste ko siya dito sa primary text, same copy, and then same headline. Okay? By this time, I'm gonna create a form, this time Facebook lead form. Okay, yung kanina is chat flow, this time naman is Facebook lead form. So gagawin ko dito, broad FB form 1.0. Okay, there are three options: more volume, higher intent, tsaka rich creative. Madalas ang ginagamit ko lang dito, more volume. Okay, the next thing that you're gonna do is to click next. And then sa headline, actually pwede mo nang gamitin yung headline na to for this demo. Tapos kunin ko na rin tong para mabilis tayo. Isang mabilis lang na copy. I-paste, so okay na siya dyan. Or yan, okay na. And then click mo na yung next. And then you can add questions like email, full name, or mobile number. So click mo lang yung add category, contact fields, and phone number. And then usually nilalagay ko dito by entering your information, you agree that one of our staff may call you or will call you. Yan. So, depende sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay dito na description, or grab your anong tawag dito, or avail our services at 50% discount. Just enter your email and mobile number below. Yan. So, if you fill out na nila yan, and then what I'm gonna do next is click next. Tapos, yung privacy policy, ganun pa rin. Kukunin nyo pa rin yung link ninyo dito. And then, pasok nyo yung link. And then, click mo yung next. Thanks, you're all set. Pwede mo silang dalhin sa website mo kung meron kang website. Kung wala ka namang website, dalhin mo lang din doon sa Facebook page mo. Paste mo dito yung Facebook page mo, tapos lagyan mo dito, call to action. Visit our Facebook page. And then, that's it. Create form. So, meron ka ng broad FB form 1.0 and magagamit mo na siya mag-collect ng leads. So, ang tawag dito, may video na ba tayo? Ayan. Click mo tong ad, nandoon na si Jano Gibbs. Alright. So, what I'm gonna do is I'm gonna publish. I'm gonna hit publish. So, meron na tayong dalawang campaign. Now, this one, makikita nyo results, Facebook leads, pero magkaiba sila kasi ito,
click to message, itong isa, Facebook lead form ang gamit. Now, what I'm gonna do is, I'm gonna create a retargeting campaign. No? Balik ako dito sa kabila. Click nyo tong all tools, audiences, lead page na ako. No? So, malinis pa yung kay Baste na audience, no? Yung custom audience. So, what I'm gonna do is create a custom audience and Facebook page. Next. Then, hanapin ko si Baste. And everyone who engaged with your page in the past 365 days, so I'm gonna name this one as everyone who engage FB 365 and then create audience. Meron siyang, alam ko meron siyang Instagram account. Tingnan natin kung makakagawa tayo ng Instagram. Create audience, custom audience, create audience, custom audience, and Instagram account naman. Click natin yung next. And let's wait for it to load. Madaming Instagram account na nakalagay dyan eh. Bagal. Tingnan natin kung may Instagram ba siya. Eto, Baste and Mimicrops. Meron siyang Instagram. Okay, let's wait for it to load. And then, hanapin natin si Baste. Ayun, Baste and Mimicrops. Everyone who engaged with professional account 365. So, everyone who engaged IG in the past 365 days, and that's it, create audience. Now, kung meron kang website, you can create a custom audience based of your website visitors. So, what you're gonna do is create audience, custom audience, and then select mo lang yung website. And same thing, kung paano ko siya ginawa, click mo lang yung next. Kaya lang wala ka pang pixel, kaya hindi mo siya magagawa ngayon. Medyo advanced na kasi itong training na to. So, ganun lang kung meron kang website na ginagamit. Pero kung wala, okay lang din yan. Everyone who engage with your IG and everyone who engage with your FB. Ngayon, pwede mo nang gamitin itong custom audience mo na to sa retargeting campaign. All you need to do is I'm gonna head over back here dun sa ating yung first campaign. So I'm gonna duplicate this campaign para hindi na ako mag-set up from scratch. So I'm just gonna duplicate sa campaign level ako nag-duplicate hindi sa ad level, hindi sa ad set level, kundi sa campaign level. What I'm gonna do is I'm gonna click duplicate, but instead of this one, yung recommendation ni Facebook, ang lagi kong ginagamit muna pag nagte-test, duplicate with current settings. And then I'm gonna hit continue, duplicate, and then this one, I'm gonna put it MOF. Tapos, hindi na siya testing. Ang gagawin ko na dito, retargeting. Okay, mapapansin nyo, yung ads ko, makulit yung ads ko, di ba? Labas ng labas. Ito yon, yung retargeting campaign. So, i-close ko to. Pupunta ako dito sa ad set level kasi na-capture yung isa pang ad set eh. So, I'm gonna delete the other ad set. Okay? Hindi ba kayo nauumay sa ads ko? Ito yon. Lagi kayong tinatamaan kasi nire-retarget ko kayo. Okay? So, what I'm gonna do, I'm gonna head over to the ad set level. Edit. And then, I'm gonna name this ad set level to stock audience 365. Okay? So, audience 365, and then I'm gonna head over sa baba. Tapos, isi-switch to original audience options ko. Use original audience. And then, pagdating mo dito sa custom audience, i-type mo lang dito yung 365. Lalabas na dito yung ginawa natin dito. Ayun siya. Yung IG and FB, lalabas na yon. Okay? So, balik tayo dito. Custom audience. Yan. Pasok natin yung IG. Pasok natin yung FB. Okay? And make sure na i-uncheck nyo lagi ito, yung advantage custom audience. Bakit? Kasi mag-i-expand yung targeting ninyo kapag naka-check to. So, i-uncheck nyo lang lagi yan.
And then, punta kayo sa ad level and hit publish. That's it. And by this time, meron na tayong isang cold audience campaign or dalawang cold audience campaign at meron na tayong isang retargeting campaign. Ibig sabihin, for those people na nag-engage dito sa dalawang campaign mo, either of the two, yung ginamit mo, pwede mo silang i-retarget dito sa campaign na to na ginawa mo. Make sense? Mukhang nagkakagulo-gulo dito sa chat. Sabi, information overload. Sabi ni Miss Angel Germino, information overload. Meron ka po bang one-to-one session or one-on-one session para makapopost? Meron po, Miss Beth. If you head over dun sa website ko, digitalhomey.net, and i-click mo yung online courses. Meron po dito, hanapin mo dito yung one-on-one coaching. Ito po siya. One-on-one live coaching, 24,999 po yung price. Okay? So, if you want to hop on a one-on-one coaching call. May recording after, yes. How to edit yung thumbnail? Okay, good question si Jeff Rowa. So, how to edit yung thumbnail? Punta ka lang dito, Sir Jeff. Halimbawa, ito. So, click mo lang yung edit. Punta ka dito sa dito sa ad level. Click mo tong edit media, edit video. Punta ka dito sa thumbnail. Instead na automatic, kasi si Facebook, kapag in-upload mo yung video, automatic mag-create ng thumbnail yan. So if you want to create a good thumbnail, punta ka lang sa manual. And then, pwede mong iselect yung part ng video as a thumbnail. But you can also create a thumbnail based doon sa gusto mong i-upload. So let's say for example, ito si Jano Gibbs, gusto mo siyang gawa ng thumbnail sa Canva, pwede mo siyang i-upload dito. So click mo yung upload and then yan, upload images, tapos hanap ka ng image sa computer mo. Okay? So hopefully nasagot ko yung tanong ni Sir Jeff. Paano po pag may chatbot outside FB? O di yun po yung ano nyo, engagement po yung gamitin po ninyo kasi yun po yung makakapag-connect dun sa chatbot para hindi nyo gamitin yung chatbot na built-in ni Facebook. Sino to nagtanong na to? Si Sir John Paul Rodriguez. Okay? So, may question pa tayo dito. So, dapat pala may set ka na custom audience para sa retargeting sa FB at website. Yes po, Ms. Ray. Kailangan po niyang kailangan ng custom audience po ninyo. Now, marami pong nagtatanong sa akin, sabi nila, gusto ko sana mag-enroll sa course ninyo. Matuturuan mo ba kami na mag-target ng tamang targeting? Yun lagi yung lagi ko na i-encounter yung tanong na yun. Coach, pag nag-enroll ba ako sa course mo, tuturuan mo ba kami yung tamang targeting? Yung ginawa po natin na yon na campaign setup, paano ko ba sasabihin? Yung campaign set, kung ang tinatanong nyo is campaign setup, yun na yun. Okay? Campaign setup, paano i-set up ang campaign? Naituro ko na sa inyo. Pero kasi pag titatanungin mo tamang targeting, masyado siyang broad when it comes to your question, tamang targeting. Kasi there's no such thing as tamang targeting. Ang pinakamagandang gagawin mo is improve mo yung ads mo, test and verify. No, hindi ko po kasi pwedeng sabihin na ang tamang targeting para doon sa business mo ay parents ages 18 to 65 years, parents
18 to, 25 to 45 years old, halimbawa. Hindi ko pwedeng sabihin yon, no? Ang tamang targeting para makakuha ka ng ano, ng, anong tawag dito, ng, mas, mas capable na mag-ano sa'yo, bumili ng products mo, i-target mo 'tong mga luxury brand na 'to, yung mga Gucci, mga Louis Vuitton. Yun yung tamang targeting para sa brand mo. Hindi po siya gano'n. Okay, all you need to do is to test and verify. Kailangan mo mag-conduct ng maraming test. Kaya nga ang binibigay ko nga na framework para hindi ka masunog agad ng masakit sa bulsa, 100 pesos per ad set and lagyan mo lang siya ng isang ad. Ang mukha niya 'no? So, itong sinample ko sa inyo, 'di ba? Ang ginawa ko dito sa conversion CTM leads testing, pagdating mo sa ad set level, 100 pesos lang yung binudget ko dito. Okay? Then, ang purpose kasi niyan is to amplify your ad if people would resonate with it. Kasi for example dito, nag-post ka doon sa Facebook page mo, you can also amplify that post. Halimbawa, you duplicate this one, duplicate, and then pupunta ako dito sa ad level. Ang gagawin ko is gagamitin ko yung existing post na nasa page. So what I'm gonna do, itong ginawa kasi natin na 'to is dark post. Ibig sabihin, yung in-upload ko na video dito, hindi mo yan makikita sa Facebook page ko. Kung in-upload mo siya dito, anong tawag dito, manually. Pero kung pinublish mo yan sa Facebook page mo, lalabas yun doon. Ang tawag doon, regular post used as an ad. So, i-click mo tong drop-down menu, click mo tong use existing post, tapos i-click mo tong select post, and then hahanapin mo na dito yung mga na-i-post mo na before na image sa page mo. Let's say for example, ito, specialty paper na to. Click mo lang yan and then i-click mo yung continue. 'Di ba? So yun po yung magiging itong ad na to, itong ad na to, BM and Crafts. Tingnan natin kung nasa page yan na. Makikita natin dun yan. Ano pangalan ng ano? B&M Crafts. Check natin. O, yan siya. Oh. So, ibig sabihin, ito, gagamitin ko siya as, anong tawag dito, as an ad. Na i-post dito, specialty paper, photo paper print. Pagdating mo dito, makikita mo yan dito. Ayan, oh. Ayan siya. Ngayon, kaya nagkakaroon ka ng error na ganyan kasi, babasahin nyo din minsan. Ano ba tong error na to? Siyempre, babasahin nyo. A send message to call to action button is required for existing post. Adi, papunta ka dito, call to action, hanapin nyo, tapos send message para mawala yung, anong tawag dito, yung error. O, di lagyan natin ng send message button, update post. Ayan, mawawala yung error. Tapos, magkakaroon ng send message button. Tingnan natin dito sa page. Kung nagkaroon siya ng send message button, boost post yung nakalagay dito. So, refresh ko lang. Tingnan natin kung nagkaroon na ng send message button. Ayun siya, nagkaroon na ng send message button. Okay? So, yun po yung tinatawag na regular post used as an ad. So, ang ginagawa ko madalas dyan, kukunin ko tong post ID. Okay, kakopy ko yung post ID and then I'm gonna head over here and then i-rename ko yan FB post ID colon and then yung ID mismo. And then itong ad set, papangalanan ko siya ng number 2. And then publish. Nagets? Doon tayo sa tanong ng check natin yung chat box. 1 pixel, 1 website or landing page ba dapat para specific ang target? Yes, Ray. Marvin, ask ko lang po sana kung paano ang dapat gawin ko dito sa na-restrict po yung ads ko
about election campaign materials po. Ang target ko po kasi dito mga politicians na pwedeng magpagawa ng election shirts, etc. Alam ko merong special category pagka election, pagka politician ka kasi, merong special category diyan eh. Saan na nga ba yung ano nito? Say for example, leads. Paano nga ba mag-special category? Ah, pag bago yung ad account mo, tatanungin ka kasi kung special category yan. I-a-apply mo as special category na as politician. Kapag bago yung ad account mo, makikita mo kasi dun sa ano, sa top nung ad account, wala akong maibigay na example dito kasi naano ko na, teka, hanap nga ako baka meron. Tingnan natin kung meron akong example na may papakita sa'yo. Does your ads focus on politics? Yun, i-yes mo kasi yun eh. Wala akong maibigay na example sa'yo dito. Teka lang hanap ako ng example. Naka-special category po kasi yan, Sir, ano pangalan na to? Si Sir Marvin. Kaya lang, wala akong makitang example dahil na-click ko na eh. Pero usually kasi kapag bago yung ad account mo, share ko yung screen ko makikita mo yan dito. Does your ads focus on politics? Ang i-click mo dun is yes. Huwag ka muna magra-run ng ads kapag hindi mo na naipasok yun as special category kasi most of the time mare-reject po talaga yan. Ang gawin mo, Sir Marvin, gawa ka ng bagong ad account and then doon pagka-create mo ng bagong ad account, pag tinanong ka, does your ads focus on politics? I-click mo lang yung yes. Kasi kahit anong gawin mo dyan, Sir Marvin, mare-reject at mare-reject yan. Sir, sino ang dapat na audience sa car sales? Depende kung sino yung target audience mo. Sir Menard, halimbawa, ang target audience mo is call center agents. O di ibig sabihin, dapat yung ad copy mo nakafocus dun sa call center agents. Okay? So I'll give you a good example. Paano ang tamang targeting sa ads? No, paano ka mag-a-ads na tama yung targeting mo? Ang problema natin madalas, bakit gano'n kung sino-sino yung nag-aano sa akin, nag-i-inquire sa akin, may matanda, meron namang walang pambili, kung sino-sino lang yung nag-i-inquire. Paano kasi yung ad mo ay para sa lahat, wala kang specific target audience, 'no? Yung ad copy mo, yung videos mo, wala siyang direksyon. Kumbaga yung 'di ba sa kabayo merong nga nilalagay yung kabayo sa kabayo dito para isa lang yung direksyon niya. Ang ginagawa po kasi is anong tawag dito? You are selling to everyone. If you sell to everyone, you are selling to no one. So wala kayong mata-target doon na maayos kasi nga hindi kayo nag-market research. Usually, ang ginagawa po natin dito sa market research, pupunta tayo ng ChatGPT. I'm just gonna give you a very good example. Let's say, write a market research. Okay. I am a car sales agent. Write a market research for my audience targeting call center agents. Okay, and let's say I want you to target their pain points of going to work on commute, tama ba yung English ko? Yan, on commute. And if they invest in a brand new car, this could be life-changing. This could be life-changing. So gamitin niyo na si ChatGPT.
marami kayo. Binigyan ko lang kayo ng example. So, yan. Mag-generate na si ChatGPT ng anong tawag dito ng market research for your target audience. So, yan. So, basically, kung sinong tatargetin mo, mag-isip ka ng buyer persona. Ano yung buyer persona nitong audience na to para magkaroon ka ng specific na pain points na pwede mong ibigay sa kanila para mabasa nila, okay, kailangan ko na patatagal ng bagong sasakyan kasi ang hirap na mag-commute. Okay, di ba? So, pag binigyan ka ni ChatGPT ng ganyan, o di pwedeng lagyan mo dito, write a compelling ad copy for this buyer persona and use the ADA model. Yan. So, mapakadali na ngayon using AI. Yan. So, tired of long, exhausting commutes after your night shift. Ayan. So, mag-generate na si AI for that. As a call center agent, you work hard every day. You deserve a hassle-free and comfortable ride home. Pwedeng English, pwedeng Taglish. Okay, sabihin mo, okay, this is great. I want you to let's refine this a bit. Let's refine this a bit. I want you to make it Taglish or Filipino and English. Tingnan natin. So, yun, mag-generate siya ng Taglish na model. Nakakapagod na ba ang araw-araw na commute pagkatapos ng night shift mo? Imagine kung ilang minutes lang, nasa bahay ka na, walang ibang pila, walang hassle, etc. So, you're trying to target a specific demographics or target the specific anong tawag, buyer persona, and kung call center agents talaga yung tatargetin mo, pagpunta mo dito sa ad level, sa ad set level, so all you need to do is to create, let's say, leads, continue, o di hanapin mo na doon kung merong buyer persona na call center. So, halimbawa, punta ka ng ad set level, then head over dito sa switch to original audience options, use original audience. Tapos, detailed targeting, hanapin mo na sila dyan kung merong mga call center agent dyan. Halimbawa, ayan, call center business and finance, ayan, call center agents, job title. Di ba? So, suggestions, call center operator, ang dami, CSR, call center, customer service agent. So, before ka gumawa ng ad, before ka mag-launch ng campaigns mo, mag-isip ka muna ng buyer persona. Sino ba? Ilang detailed targeting ba ang dapat ilagay? Preferably kapag inabot na yung number of audience size mo ng at least 2 million to 10 million na audience size, pasok na yon. So makikita mo dito, naka 57 to 67 million siya kasi naka-check yung advantage detailed targeting. So try natin i-remove yung advantage detailed targeting. Ano mangyayari? Magiging 6,000 to 8,000, 6,800 to 8,000 na lang siya. Kasi nga, tinanggal natin yung advantage. Ang ginagawa kasi nitong advantage detailed targeting is ini-expand niya yung audience na nilagay mo dito. So let's assume hindi naman sila ganun karami kasi wala naman siguro million yung mga audience na yan. So ilagay mo lang to hanggang sa makakuha ka ng malaking audience size. So dadami naman yan. So 22,000 na siya. CSR representative, customer representative. Kapag ganito talagang ang tanong, sino nagtanong? Ano nga ba to? Sino nagtanong nung ano? Si Miss Mayel. Sabi ni Miss Mayel, ilang detailed targeting bang ilalagay? So,
nalagay mo na lahat dito, Miss Mayel, ibig sabihin talagang kahit anong piga mo dito hanggang dun na lang talaga, hanggang let's say, ah, hanggang maximum nito is 100,000 pagpalagay na natin. That's the time na ilalagay mo 'tong advantage detail targeting kasi wala ka namang piga, hanggang dun na lang. So, for as long as na hindi aabot ng 2,000,000 na audience size, saka mo 'to iki-click para mag-expand siya dun, 57 to 67 million. Pero kung isang, interest pa lang ang nilagay mo, tapos na-cover niya na yung 2,000,000 to 10,000,000 na audience size, okey na yun. Isang interest lang. Okey, sana nasagot ko yung tanong mo, Miss Mayel. Tataas pa rin ba ang cost, per message? Depende po, tataas ang cost per message mo, Miss Mayel, kapag walang nagme-message po dun sa ads mo. The reason why tumataas lang naman ang cost per message kasi walang nagme-message. Bakit walang nagme-message? Walang interesado dun sa ads mo. Yun lang yung sagot dun, 'di ba? Pag maraming nagme-message, bababa yung cost mo. Okey, kung dati yung cost mo is ₱50 dahil maraming nagme-message, magiging ₱20 yan, magiging ₱10. Kabaliktaran kapag walang nagme-message sa'yo, o di tataas ang cost mo dahil mangilan-ngilan lang yung nagme-message sa'yo. Anong quick fix dun? Gandahan mo yung ad mo, gandahan mo yung offer mo, 'di ba? Para maraming mag-inquire sa'yo o kaya naman sabi ko nga nung day 2 kahapon, kunin mo yung attention nila kung nagbebenta ka ng kung ano yung binebenta mo, gayahin mo si Jo Marie na nagbebenta ng payong, para lang makabenta ng payong pinaghahampas niya yung payong, "O yan matibay 'di ba, o matibay." O yan, so entertaining. So dalawa lang yung puwede mong gawing content, entertaining or educational. If you visit my Facebook page, more of educational content yon. Ah, Now if you can pull it off to become kumbaga entertaining yung ads mo, edi gawa ka ng mga skits katulad nun na that will get their attention. Ganun lang po yun. Kung anong industry meron kayo, pili kayo sa dalawa, entertaining, educational. And yun, makakapag-create na kayo ng content. Hindi niyo alam kung ano yung gagawin ninyong content, punta lang kayo kay ChatGPT. Bigyan ko kayo ng ano, ng example na content. So, itong ChatGPT ko nga libre lang 'to, hindi man ako nag-upgrade, eh. So, try ChatGPT. Kasi dito solve na ako, halimbawa nasa ano kayo, sino 'tong, let's say for example balik tayo dun kay, yung car sales. Halimbawa, I am a car sales agent. I want to, create a content for this month and, I want to create a content, that will cover the whole month of, let's say, March about vehicles. Okay? List down 30 topics that I can talk about in my, vlog halimbawa or my videos or my vlog or my videos. O yun, magge-generate na si ano, ah, si ChatGPT ng ano, anong tawag dito, ng, topics. Week 1, how to choose the perfect car for your budget and lifestyle. Ang dami mo ng topics na puwedeng gamitin. Week 2, week 3, week 4, sa dami na 'yan and then ayan, so naka-week 4 na tayo, 'di ba? And let's say, okay, this is perfect. This is perfect. Now, I want you to create a video script for each topic. Yan, for each topic. Yan, baka mag-ano, max na yung ano ko. Dahil
Yan, nagpaplano ka bang bumili ng kotse, bla bla bla. Maraming options sa market pero hindi lahat ng kotse 'yun. So, pag nag-shoot ka ng video, hindi ka na mahihirapan kasi babasahin mo na lang. Gawa ka ng, mag-download ka ng CapCut sa ano mo, sa cellphone mo, and then meron dun teleprompter na ano, i-paste mo yung ano na yon, yung script na yon, and then punta ka sa teleprompter. Ah, Eto siya, teleprompter. Yan. Not sure kung makikita mo, yan. Merong teleprompter dun para pagka naka nandito sa harap mo yung cellphone mo, kunyari, nagsasalita ka pero in reality may binabasa ka. So gamitin mo yung teleprompter. Bili ka lang CapCut Pro, magkano lang naman yung CapCut Pro, eh, nasa 400 lang yata ba or 500 ba yun per month? Magkano nga ba yung CapCut Pro na binayaran ko? 2,150 for 1 year. Yan. So parang nasa ano lang, magkano lang yan? 2,150 divided by 12, nasa 179 per month. Mura lang pala. Ayan. So, wala kang reason para hindi ka makapag-create ng video kasi ang dami ng paraan ngayon. Nandiyan na si AI. 'Pag hindi mo pa ginawa ngayon, ewan ko na lang, mapag-iiwanan ka talaga. Okey? Yung mga binebenta mo na yan, mabubulok yan diyan. Wala lang bibili yan kasi wala namang pumapansin sa ads mo. So, i-utilize niyo yung AI para magkaroon kayo ng edge versus your competitors. CapCut po ba is puwede sa Android or pareho po, Android and Apple, alam ko meron. Okay? So, bottom line guys, ito lang 'no, before we end this session, bottom line, gone are the days na talagang ang dami mo pang settings na i-che-check 'no, ang dami mo pang setup na i-che-check. Bottom line dito, sino yung nakakakuha ng atensyon? Attention equals retention. Retention is equals to monetization. So, wala kang ibang dapat na goal 'pag nag-create ka ng ad is for you to be able to attract. How can you be able to attract these people? Is to get their attention. Kung kailangan mo magpaka-kengkoy, if you can pull it off, then magpaka-kengkoy ka. Kung ikaw naman ay, nahihiya talagang gumawa ng video sa harap ng camera, then mag-voice over ka. Okay? Ang dami ng paraan para makagawa ng content. People buy from people, and if you don't want to show up or to show your face in front of the camera, sinong mag-aano, sinong, anong tawag dito, sino magso-show up para sa inyo, okay? Um, Sawang-sawa na kasi yung tao na ano, eh, na makita yung mga produkto lang na nandiya-diyan. Kumbaga yung traditional way of marketing wala na po. Wala nang nanonood ng TV, wala nang nakikinig sa radyo, wala nang nagbabasa ng dyaryo. Nasaan na ngayon yung mga tao naka-focus sa cellphone. And if you don't get attention or you get a pie of that attention, you will lose sa auction. Gano'n lang siya ka-simple. No, pinasimple ko na sa inyo guys. Focus 90% of your time creating the best creative possible so that you can get the attention, so that you will beat them inside the auction. How to beat if you want to beat your competitors inside the auction, get their attention and provide value so that your cost per acquisition goes down and your profitability goes up. Ganun lang siya kasimple. Okay? Maraming salamat everyone for joining this session. I hope marami kayong natutunan. And I'll see you tomorrow at exactly 7:30 PM. Pag-uusapan naman natin yung metrics. What are some of the metrics na kailangan mong maintindihan so that, anong tawag dito, hindi kayo nalo-lost in the process kung ano yung mga metrics na kailangan nyong bantayan moving forward. Okay, yung mga wala pa sa Facebook group, I'm gonna send this link here.
And join lang kayo sa Facebook group. Accept ko po kayo ngayon pagka tapos nitong live training. Thank you so much, guys. I'll see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. See you.